sa iyong kapatid sa lahat ng mga nangyaring ito? Sana magbago na ho siya. Tapos yung mga pamangkin ko, sana suportahan niya naman. Hindi niya sana unahin yung bisyo niya. Kawawa rin yung pamangkin ko, kaya nga naghanap din ako ng trabaho kahit papaano na matulungan ko man lang yung hipag ko na May maiabot ka. may abot lang kahit konti. Kasi nakikita ko sa kapatid ko, parang ligaw na talaga eh. Sana magbago lang ho siya. Jerome, sinabi mo kanina na hindi mo nababalikan si Juday. Yun na ba talaga ang desisyon mo? Opo. Yun na po ang final decision ko po. Hindi na po ako makapagbalikan sa kanya. At kung ano man ang pinagdadaanan mo rin ngayon, Jerome, hangad din namin na mahanap mo kung sino ka ba talaga at kung anong magpapaligaya sa'yo at kung anong gusto mo talaga sa buhay mo. So ngayon, Richard, anong desisyon mo sa inyo ni Juday? At ikaw, Juday, anong desisyon mo sa inyo ni Richard? Tama na yung tapusin yung ano na yun. Kaya At yun nga ang nakakalungkot ngayon, Richard, kasi nandahil sa simpleng trip-tripan na yon, ang laki nung naging epekto na ngayon, ang anak mo, ang magsasakripisyo, na nagkagulo kayo nung nanay niya, at nawala yung pangarap na magkaroon ng buong pamilya dahil dun sa simpleng trip-trip. So sana ngayon, na-realize mo yun. At ikaw, Juday, tanggap mo na wala na si Jerome. Hindi ka na niya babalikan. Okay lang po. So wala na kayo ni Jerome, wala pa kayo ni Richard. Okay lang sa'yo yun. Okay lang po. Ang kinagugulat ko at ang pinagtatakahan ko, Juday, ay parang ikaw pa yung medyo mataas at ayaw humingi ng tawad kay Marlene sa mga nagawa mo? Alam ko po. Alam kong nagkamali ako. Sorry. Kahit hindi mo ako tanggapin, alam ko, kumari mo ako, pero hindi ka rin naging mabait na kaibigan sa akin. Sa ngayon, hindi pa po ako mapag-desisyon sa sarili ko. Kasi okay lang po kung ako nasaktan lang, kung kami lang mag-asawa na sira niya. Ang anak ko. Naunawaan ko yun. Hindi ko pa po kaya. Pero hangad din namin, Marlene, na dumating yung araw na matanggap mo at mapatawad din si Juday kasi yun din ang magpapalaya sa lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayong araw na ito. Naunawaan namin, tanging panahon lamang ang makakapagsabi kung kailan yan. Kaya respetuhin namin ang iyong desisyon tungkol dyan. So sana nga, Juday, dumating yung araw na maisip mo na balikan si Marlene at humingi ka ng tawad sa lahat-lahat. At Richard, dalangin namin na maging mas responsable ka na at maisip mo na may obligasyon ka pa rin sa anak ninyo ni Marlene. At sana, habang nabubuhay pa ang iyong mga magulang, bawiin mo yung mga araw na nasaktan mo sila at pilitin mong maging mabuting anak habang nabubuhay pa sila. Maraming salamat sa ating mga bisita sa pagtitiwalang binigay ninyo. Amina na po tayo mga kapatid. Ano nga ba ang aral ang ating natutunan sa ating isyu ngayong umaga? Mas mainam po ang pagiging mapagpakumbaba. Ang kayabangan o pagiging hambog at arogante ay katumbas ng malungkot at magulong buhay. Ang mga pag-uugaling ito ay hindi nakakadagdag po sa ating ganda o pogi points. Sa halip, ito ang makakasira sa ating pong pagkatao. Ang kababaang loob ay isa po sa mga gawi na maaari po nating ipamana sa ating mga anak. Maging mabuting halimbawa po tayo sa lahat po ng ating makakaya sa mata po ng bata. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, kung marunong kang makontento kahit simple at maliit na bagay, ay parang isang malaking premyo. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa pakikisawsaw ninyo sa amin. Salamat din sa aking co-host na si Hans Martel sa Dance Squad.
Lalo na si B1 na nagse-celebrate ng kanyang birthday. Happy birthday, Bong! Uy, ang sarap ng cake, pang mayaman. Happy birthday, Bong! Naway maging healthy ka pa at malakas nang sa ganun ay mapigilan mo ang lahat ng mga nagpapasakit ng damdamin mo. Oh, hindi. Salamat sa lagi mong pag-awat sa ating mga nagiging bisita. Kahit na alam kong hirap ka, hingal na hingal, at punong-puno ng kalmot. I wish you good health, more love, and more happiness. We love you, Bong. Happy birthday. Hindi magiging face-to-face to kung walang B1 at B2. Salamat din sa ating pong trio, tagapayo. Ang ating pong mga sausawero at sausawera. At sa mga bisita po natin na nagbahagi ng kanilang kwento at pinapulutan natin ang aral. Salamat po. Hello din sa aking mga followers sa Twitter na sina Maurice Glifonia, Kim Festin, Ken Shason, kay Eds JR at kay Francis Eric Bicar. Maraming salamat sa inyo at sa mga kapatid po nating balikbayan. Muli, maraming salamat. Ako po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami, na lagi pong magpapaalala sa inyo. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Biyernes, pagbilan, Nilalangaw ng isda mo dahil pati ikaw sa CR na sila. Nilalangaw ka na. tindera, mang-aagaw daw ng kinakasama. Hindi naman ako lumapit kay Tutoy. Bagkus, pinigil ko eh. Time po na tumapon yung kape, kamay ko po nawa. Parang eksena sa pelikula. Alam po na nasa taas yan. Sino ba nasa taas? Direk, may tao ba dyan? At mang-aagaw din ng timbangan. Bangon ko sa pwesto na inangat ko yung pinakalalim mo. Nandun pangalan ko. Ang timbangan na ninakaw ah. Pero sino ang mas matimbang? Si Gigi o si Aruray? Kahit bigyan ka ng barko, hindi ka makukuha. E bigyan ka nga lang ng 500, nakuha ka na eh. Face to Face. Ngayong Biyernes, 10:30 a.m. Ito lang sa TV5. Ang susunod na programa